wife, sa mga husband, sa children, obey your parents. Sa mga parents naman, do not embitter your children. So, ibig sabihin, ang family ay importante sa Panginoon. Amen. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, basahin natin ang salita ng Diyos. So, 1 John 3, 1 to 10. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo sa pagbasa sa salita ng Panginoon? Amen. Sabay-sabay po, verse 1. Great love the Father has lavished on us, that we should be all children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that we do not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. But you know that He appeared so that He might take away our sins, and in Him is no sin. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as He is righteous. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning, because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother or sister. Let's pray. Hallelujah. Lord, we thank you for your message today, Lord God. We pray and declare that may you reveal, Lord God, your message to your people, Lord God. Personally, Lord God, and hiling namin na Diyos na maranasan namin ang presensya mo sa umaga nito. Purihin ka, Panginoon, pasalamatin ka sa tanging pangalan ng Jesus. Amen and amen. So, praise God. Maganda po ba yung binasa nating passage? Amen. So, pag-aaralan naman po natin sa araw na ito is patungkol naman sa family born of, can we say it aloud? Family. Hallelujah. May tanong po ako. Sa tingin nyo, ano ang pinakamahalagang relasyon? Ano po? Relasyon sa Panginoon. Amen? The most important family connection is not physical, but spiritual. Medyo mahina. Nung tayo ay pinanganak sa ating pamilya. Yun yung pamilya na meron tayo ngayon. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng panibagong pamilya. At yun ang tinatawag nating spiritual family. Diba? Nung tinanggap natin si Jesus Christ, we are adopted to sonship ng Panginoon through Jesus Christ. And ang spiritual family, hindi siya bound ng color. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Kahit kakaiba yung kulay niyan. Kahit iba yung itsura niyan. Pamilya yan sa Panginoon. Amen? We are unrelated, yet we are connected. Amen. Amen? We are not blood related, but we are blood related kay Jesus. Amen. Dahil ang dugo na meron ka, yung dugo na ni
Jesus Christ na nilinis niya ang buhay mo. Amen? Sabi sa Galatians 3:26-20, can we read? Paul says, you You are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male or female, for you are all one in Christ. For you are all one in Christ Jesus. Ibig sabihin, lahat tayo ay anak ng Diyos through faith in Jesus Christ. And yung isa sa paborito natin, sabi sa John 1:12, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging Anak ng Diyos. anak ng Diyos. Ibig sabihin, nung tinanggap natin si Jesus Christ, hindi na lang physical family ang meron tayo. Meron na din tayong tinatawag na spiritual family. At sino ang magulang natin? Si Lord. We have a Father. Hindi lang natin nakakasama ngayon physically, but He is in heaven. At meron tayong kapatid. May kapatid po ba kayo? Amen. Tignan mo yung katabi mo. Yan yung kapatid mo sa Panginoon. Amen? Ulitin natin. Ang most important relationship is not physical, but Spiritual. so ibig sabihin, Pastora, hindi mahalaga yung physical family namin. Kasi mas mahalaga yung spiritual family. Amen? Mahalaga din sila. Pero sinasabi natin na ang mas mahalaga ay ang spiritual family. Amen? Hindi ibig sabihin na mahalaga ang spiritual family, hindi na mahalaga ang sarili niyong pamilya. Amen? Hindi ibig sabihin nun, hindi nyo nasusundin yung magulang nyo dahil hindi, sabi ni Pastora kanina, hindi daw mahalaga yung mas mahalaga yung spiritual family. Kaya sa simbahan na lang ako, hindi na ako maghuhugas ng plato. Iniwan ang pamilya para sa Panginoon. Wala akong mauwian ngayon. Amen? Amen? Hindi ganon. Dito na papasok yung trabaho mo. Amen? Amen. Na meron kang job na kailangan gawin. Amen? Na yung pamilya mo, hindi manatili yung physical family lang. Sila ay ma-convert into spiritual family. Dahil masayang maglingkod sa Panginoon pagbuong. Ibig sabihin, hindi mo hahayaan na manatili ang pamilya mo na pamilya mo lang dito sa mundo. Amen? Tutulungan mo sila maging pamilya kasama papuntang langit. Amen? Mahalaga po ba ang spiritual family? Meron kang dapat gawin, kapatid. Amen? It is our duty na makakilala ang pamilya natin. Lalo na kung mag-isa ka pa lang dito sa simbahan. Amen? Lahat tayo kasama sa paglilingkod sa Panginoon. Maganda pong makita na ang ating mga tahanan ay family altar. Amen? Na kung saan ang homes natin ay mapupuno ng praises and worship sa Panginoon. Amen? Gusto niyo po ba yun? Amen? Si Sister Angeline, kanina, napakaganda ng testimony. Her family is her mission. And yun yung desire niya, na hindi lang siya yung naglilingkod sa Panginoon, kundi makasama ang buong pamilya. Dapat ganun din po yung desire natin, na makasama natin yung ating buong pamilya. Amen? Amen. So, since we belong to the family of God, yung katabi mo, kasama yan sa family born of God, meron lamang po akong gustong i-emphasize bilang anak ng Diyos. 3 bagay na lagi niyo pong tatandaan bilang isang anak ng Diyos. Amen? Number 1, you are loved. Amen? Sabi sa verse 1, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Amen? Gusto ko pong sabihin sa inyo sa umagang ito na ang lahat ng anak ng Diyos ay mahal niya. Amen. Amen? And that is the proof ng pagmamahal niya. Kahit hindi tayo karapat-dapat, minarapat niya na tayo ay maging anak ng Diyos. Tatawagin tayong children of God. Kaya
kaya yung katabi mo, mahal ng Panginoon yan. Amen. Dapat mahal mo rin yan. Amen. And sa family na to, love ang pinaka-core. Kung hindi nyo po nararanasan sa family nyo ang pagmamahal, pag sa Panginoon po, mararanasan nyo ang kakaibang pagmamahal na ang Diyos lang ang nakakapagbigay. Amen? Spiritual family has love as its main characteristic. Amen. Parang hindi po kayo naniniwala. Amen? Yung lacking po sa mga pamilya ngayon, yung mga sa tahanan po natin, sa tingin nyo, ano po yun? Love. Loved. Amen? Marami ang sa loob ng pamilya ay nag-aaway-away. Marami sa mga anak, they are against their parents. Marami sa mga anak ay sa mga magulang ay against sa mga anak. Amen. Naglalaban-laban. They don't have good relationship with each other. Ibig sabihin, hindi nananatili yung pag-ibig, yung pagmamahalan. Amen? Nakakalungkot po kapag gano'n. Pero lagi nating tatandaan na kaya tayo naririto sa loob ng tahanan ng Diyos, na habang pinupuno tayo ng Panginoon ng pagmamahal niya, dinadala natin yan sa ating mga tahanan. Amen. Amen? Maipasa natin yung very nature ng Panginoon. Yun yung pag-ibig. Amen? Kaya nga tayo naligtas dahil mahal tayo ng Panginoon eh. Amen? Kaya yung katabi mo nandyan yan. Dahil mahal yan ng Panginoon. Even if we don't deserve to be loved, ninarapat ng Panginoon na mahalin tayo. Amen? Araw-araw nagkakasala tayo. Tama po? Pero sabi sa 1 Peter 4:8, love covers a multitude of sins. Kahit makasalanan ka kapatid, since you're a family, born of God, mahal ka ng Panginoon. And yung kasalanan mo, kinover na yun ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. And if you think you don't deserve love, meron po kasi mga ganong tao eh. They are, tawag dito, yung sa sarili nila, pinapahirapan nila, they are being hard on sa sarili nila. If you think you don't deserve love, nagkakamali ka kapatid. Dahil bago pa tayo i-create ng Panginoon, Minahal na tayo. minahal niya na tayo. Amen. Amen? Dahil kailan nagsimula ang pag-ibig ng Diyos? Simula pa lang ng simula. Yes. Amen? Hallelujah. And walang makakapag-separate sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Not unless ikaw ang lumayo sa Panginoon. Amen. Amen? So, kailangan mo ba ng pag-ibig ng Diyos? Kailangan mo ba yun, kapatid? So, if you need love, mas need ng pamilya mo. Amen? Huwag mong hahayaan na ang pamilya mo ay manatiling physical family. Yung nararanasan mo, being part of the spiritual family, let your family experience it. Amen? Yes. Dalhin mo sa pamilya mo. So, if our family needs love, they need God. Because God is love. Pangalawa, you are saved. Amen? So, as a family born of God, ikaw ay ligtas, kapatid. Masaya ba malaman na ikaw ay ligtas? Amen. Eh, yung pamilya mo, ligtas ba sila? Malungkot. Balita. Na balita. Sabi sa verse 2, Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So meron pong proseso para maging anak ng Diyos. Lahat po ba ng nasa loob ng simbahang ito ay anak ng Diyos? Amen. Amen. Meron pong proseso. At ang prosesong ito ay very simple. Hindi mo kailangan mag-send ng application. Hindi mo kailangan gumastos. Hindi mo kailangan pumila. Hindi mo kailangan makipaglaban para lang ikaw ay maging anak ng Diyos. It has a very simple process that requires a very simple action. And that is by accepting Jesus Christ. Yes. Amen? Tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo. Amen?
hindi ka mabibilong sa family ng Panginoon. Not unless Jesus Christ is in your heart. So mahalaga na dalhin natin sa pamilya natin si Jesus Christ. Amen? Amen. Lahat ba anak ng Diyos? Lahat po ba anak ng Diyos? Hindi po. Sabi sa verse 10, basahin natin. This is how we know the children of God and who are the children of the devil are. Hindi lahat anak ng Diyos. Kaya blessed ka kasi alam mo na anak ka ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Medyo mahina. Minsan tinatake for granted natin yung pagiging anak natin ng Diyos. Amen? Hindi lahat anak ng Diyos. Dahil may mga anak ng ano po? Devil. Na ayaw pa natin sabihin, diba? Pero madami. Nagkalat sa labas. Amen? Hallelujah. Sino yung mga anak ng Diyos? Yung merong Jesus Christ sa buhay nila. Sabi sa John 1:12, once again, let's say, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gives the right to become children of God. So ang tanong, lahat ba ng nasa pamilya nyo ay anak ng Diyos? Amen. Now is the time to help them become part of the family of God. Amen. Share Jesus. Your family, your mission. Yes. Amen? If you receive salvation, they also need salvation. Kaya pag uli mo kapatid, huwag mong hahayaan na ma-miss out mo yung opportunity ngayon na ibahagi sa kanila si Jesus. Amen? Because hindi natin alam ang time and day. Amen? But it's good to be assured na lahat ng pamilya natin, one day makakasama natin sa langit. Amen? You know the story of the of Lazarus and the rich man? Amen? Si Lazarus and yung rich man, nagkaroon ng kumbaga differences sa kanilang pinuntahan. Dahil si Lazarus napunta sa langit and the rich man, saan siya napunta? Sa impyerno. So since that person still loved his family, it's too late for him. Diba? Sabi niya kay Abraham, baka pwede naman ipadala mo dun si Lazarus para sa aking pamilya, para naman sila ay makakilala. Amen? Dahil ayaw niya na maganap sa kanila yung nangyari. Amen? Nakakalungkot po pag dumating ang time. Nahuli na. Hanggat meron pang tinatawag na ngayon, gawin natin yung part natin. Amen. Na hindi natin maiwan yung family natin. Yes. Amen? Mag-meet up kayo sa langit. Napakasaya nun. Diba? Amen? Sama-samang nagpupuri sa Panginoon. So, as long as we have a day called today, do it now. Amen? Don't waste time. Hindi mo alam kung anong pwede mangyari bukas. Yes. Amen? Walang nakakaalam. Kaya hanggat meron pang ngayon, gawin mo yung dapat mong gawin. Huwag mo nang ipagpabukas. Amen? Dahil nalalapit na ang Panginoon at gusto ng Panginoon na gawin natin yung job natin doon sa pamilya na in-entrust niya sa atin. Amen. Amen? Na makakilala sila sa Panginoon. Huwag mo nang antayin na too late na. Amen? Lalo na po ngayon, ang daming balita ng mga namamatay. Na hindi, bigla-bigla na lang namamatay. Walang reason. So nakakalungkot po yung part na yun. Amen? Since you are saved, do not be selfish. Share Jesus to your family. Even if they don't want to hear it, upuan niyo po. Amen? Amen? Patanggapin niyo po. So later on, pag uwi niyo, basahan niyo po ng, pakitaan niyo po ng Evangel card. Amen? Huwag niyo na pong i-miss out ang opportunity Amen. na ibahagi si Jesus Christ sa inyong family. If you are part of the family of God, amen, huwag mo hayaan na maiwan yung pamilya mo na hindi siya maging kasama na parte ng pamilya ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, sama-sama tayo naglilingkod. Amen? Gusto niya yung mag-isa lang dito, kasama mo yung buong pamilya mo. Amen. Amen?
Brother Pinky, masaya bang magpuri sa Panginoon ng buong pamilya? Amen? Magastos po ba? Hindi. Binabalik ni Lord. Amen? Yung pagpapala, dumadaloy. Non-stop. Amen? Tested and proven. Amen? Hallelujah. So let that be our goal. Na hindi lang po tayo ang ligtas, kundi pati ang ating mga pamilya. Amen? Pangatlo, you are sanctified. Lahat ng anak ng Diyos ay sanctified. Ulitin nga po natin. Sanctified. Sanctified. Verse 3 says, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Sanctification means purification. Ibig sabihin, bilang anak ng Diyos, ikaw ay set apart na. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, ang nakikiayon sa mundo ay kaaway ng Diyos. Dahil ikaw anak na ng Diyos, isineparate mo na yung sarili mo sa mundo. Hindi ka na gumagawa ng mali, nililinis ka na. Amen? Hindi man perfectly na nagagawa mo yon all throughout ng buhay mo dahil tayo ay tao, meron tayong sinful nature, but you are striving to be better. Na hindi na magkamali. Amen? Bakit? Ano ba yung ginagawa ng kasalanan sa buhay natin? Number 1, sin separates us from the Lord. Way back in the beginning, ano yung reason bakit nahiwalay tayo sa Panginoon? Ano po? Kasalanan. Sino po yung sa sin? Sino yung nasa gitna? Anong letter yung nasa gitna? I. Amen? Sin separates us from the Lord. Amen? Pangalawa, pag ikaw ay nagkakasala, hindi mo mararanasan yung promise ng Panginoon. Amen. You know the story of Moses nung siya ay tinuruan ng Panginoon kung anong gagawin niya, pero in-instruct niya yung bato. Anong nangyari? Hindi siya nakarating sa promised land. Amen? So sin cause you not to experience the promise of God. Sin also causes destruction sa buhay mo. Ito kapatid, pag nakilala mo na ang Panginoon, mas mahirap kaysa sa hindi mo nakilala ang Panginoon. Dahil the moment na nag-backslide ka sa Panginoon, mas magiging worst yung life mo. Madedestroy ang buhay mo. Marami na pong naka-experience niyan. Huwag niyo na pong asamin na ma-experience niya. Dahil ayaw ng Panginoon na maranasan natin yung pagpapalo. Kaya nga ang ginagawa niya sa atin, tinuturuan niya tayo para hindi natin ma-experience yung destruction. Amen? Gusto niya maranasan natin, alin? Yung buhay na ganap, buhay na kasiya-siya, buhay na karapat-dapat sa Kanya. Amen? And if ikaw nagkakasala, it also triggers the anger of God. Amen? Dahil galit ang Panginoon sa kasalanan. Amen. Amen? And lastly, pag ikaw po nagkakasala, it proves that the devil has hold over you. Yes. Amen? Sabi sa verse 8, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So kapatid, if you are still sinning, amen, baka hindi na ang Panginoon ang tinuturing mong Ama. Amen? Kaya, ano po to? Wake up call sa atin. If you are still sinning, amen? Amen. Don't allow the devil Yes. to put again the chain in your life. Pinalaya ka na ng Panginoon. Hayaan mo yung sarili mo na lumaya. Amen? So para sa atin, ma-maintain natin yung pagiging pamilya natin sa Panginoon, kailangan tayo ay sanctified. Yes. Mahirap man tanggihan ang alak. Mahirap man tanggihan ang alok. Amen? You are set apart. Huwag ka nang sumama.
Dahil ibinukod ka na ng Panginoon. Amen? Amen. So those who are sanctified, number 1, do not sin. Sabi sa verse 9, no one who is born of God will continue to sin. Malinaw po dito na pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka nagagawa ng kasalanan. No one who is born of God will continue to sin. Amen? Dahil yung seed ng Panginoon ay nananatili sa iyo. Amen? They cannot go on sinning because they have been born of God. Amen? Wala nang magkakasala. Amen? Huwag niyong hayaan yung sarili niyo, even if you can fake it. Amen? God knows it. Amen? Madali lang naman kasing ipakita na walang nagaganap and all. Hindi nakikita ni pastor, hindi nakikita ng ka-churchmate ko, but still you are living in sin. Hindi na namin po nakikita. Nakasulat po yun sa libro. Aware ang Panginoon. Meron po tayong CCTV. All eyes seeing. Walang natatago sa Panginoon. Lahat ay hayag. Amen. It's just one day or the other day na lalabas po yun. Amen? So, no longer sin, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magkasala. Dahil anak ka ng Diyos. No one who is born of God will continue to sin. Amen? Malinaw po yun sa salita ng Panginoon. Amen. And number 2, dahil sanctified ka na, you do what is right. Meron po tayong free will. Meron po tayong freedom. Yun po yung binigay sa atin ng Panginoon. And it's up to us to choose what is right. Sabi mo sa katabi mo, do what is right. Do what is right. Amen. Sabi sa verse 10, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child. Ulitin po natin yung mas matindi para alam po natin hanggang pag-uwi natin naririnig niyo yung boses ko. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not Style. Amen. Dahil anak ka ng Diyos, gagawin mo yung tama. Pipiliin mo yung tama. Mamumuhay ka sa tama. Mamumuhay ka sa nararapat. Namumuhay ka sa karapat-dapat sa Panginoon. Amen? Nor is anyone who does not love their brother and sister. Dapat mahal mo din yung katabi mo. Tingnan niyo ano katabi mo. Kaibig-ibig ba yan? Kamahal man yan? Katanggap-tanggap ba yan sa ano? Okay lang po, huwag niyo na po tignan yung tigyawat or anything. Mahal ng Panginoon yan. Amen. Sabi nga, as a family born of God, hindi kailangan yung ating color, hindi kailangan yung ilong mo, kung mataas ba yan, or medyo flat. Hindi, God does not care about those features. Dahil ang alam ng Panginoon, pag anak ka ng Diyos, lahat karapat-dapat sa Kanya. Amen. Everyone is fearfully and wonderfully made, and God loves all of us. Amen? So becoming part of God's family is the best decision na ginawa mo sa buhay mo. Medyo mahina. Amen. Parang nagsisisi po kayo na kayo ay naging anak ng Diyos. Sabi ng pastora, mas mahirap daw na pag anak ka ng Diyos kasi pag umalis ka na, mas magiging worse yung mangyayari sa buhay mo. Let me tell you this. Yung meron po tayo dito, meron lang po tayong lifetime. Praise God if umabot po tayo ng 60 years old. Pero yung meron tayo after this life is longer. Amen. That is eternity. Yes. And Amen. being part of the family of God is the best decision na ginawa mo sa buhay mo. Amen. Dahil ikaw ay anak ng Diyos at ang Diyos ang iyong Ama. Amen. Amen? Hindi lang yung papa mo. Papa mo din si Lord. Amen? Hallelujah. Praise God. Lagi po natin tatanda.
konti na lang eh. Lagi po nating tatandaan na ang Panginoon, amen, lahat tayo, amen, hallelujah, lalo na yung pamilya na meron siya dito sa mundo, amen. Sabi sa Matthew 16:18, and I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against. Ibig sabihin, yung pamilya na meron ang Panginoon sa mundong ito, walang magagawa ang kaaway. Amen. Sabi dito, the gates of hell shall not prevail against it. Walang magagawa ang kaaway sa simbahan. Ang ginagawa niya, dinidisturb niya lang tayo, but He can't destroy us. Sinishape niya lang tayo, pero hindi niya tayo kayang pabagsakin. Dahil ang foundation ng pamilyang ito ay walang iba, kundi ang Panginoon. Amen? You just have to keep in mind those things. Amen? And one day, yung pamilya na meron tayo sa loob ng tahanan ito, one day magkakaroon ng visible manifestation ng kingdom of God, wherein we will just celebrate together with God, praising and worshiping Him. Amen? Excited na ba kayo na ma-experience yun? Makasama ang Panginoon? Sure po kayo? Gusto niyo na makasama si Lord? Amen! After ng mission namin, Lord. Dapat laging may kasi baka mamaya, isama na talaga tayo ni Lord no? Lord, after na pinapagawa mo, gusto ko na sumama sa'yo. Amen? Amen. Pero hanggang di ko pa natatapos yung mission ko dito, Panginoon, gamitin mo ang buhay ko. Amen. At hayaan mo na manatili ako sa pamilya na in-establish mo. Amen? So once again, you are a family born of God. We are a family born of God. So in conclusion po, as part of God's family, lagi po nating tatandaan sa ating mga isip, you are loved, saved, and has been sanctified for His purpose. Amen? Huwag niyo lang pong hahayaan na kayo lang ang manatiling pamilya ng Panginoon. Isama niyo din po yung pamilya niyo na lahat kayo ay maging family born of God. Amen? Amen. So let this be our declaration. Tayo po ay tumayo. Sasabihin lamang po natin ito ng malakas. I belong to the family born of God. I belong to the family born of God. Sabihin mo sa katabi, you belong to the family born of God. JCFC is the family born of God. JCFC is the family born of God. One day, my family will be with me in a family born of God. Ulitin po natin. One day,